po sa mga walang RPM gauge yan at gusto nyo malaman yung RPM ng inyong motor at meron naman po kayong budget at ayaw nyo na po mag DIY tulad po na ginawa natin portable DIY RPM gauge, ay pwede po kayong bumili ng ganito, itong pulse engine tachometer. At ito po ay nagkakahalaga lamang ng 500 pesos at ang dali lang po nitong gamitin. Kung makikita nyo, very simple lang at ito lang po siya, oh. At pag ginamit nyo naman, ayan, meron po siyang wire at sa dulo meron po siyang gator clip at ikakabit nyo lang po to sa inyong high tension wire at boom, at makikita nyo na po yung RPM ng inyong motor. Pare ko, may tumalo na dito sa aking homemade DIY RPM gauge. At ito, baka hindi ko na po magamit to dahil ito na po yung tumalo sa kanya, itong pulse engine tachometer. At kung makikita nyo, napakadali lang po ng kanyang setup kung gagamitin nyo. Samantalang itong ating homemade, ayan, oh, kailangan nyo pa pong ikabit sa baterya at kailangan nyo pa pong baklasin yung bearings ng inyong motor upang maikabit nyo sa bago sumapit ng kanyang ignition coil. At yun, doon lang po siya magkakaroon ng reading dahil dito po nang gagaling yung ating signal. Samantalang dito sa ating pulse engine tachometer, very simple, ilalagay lang po natin dito sa ating high tension wire sa spark plug, boom, meron na po tayong RPM gauge. Sa magtatanong naman dyan kung paano gumagana itong pulse engine tachometer, gumagana po to dahil gumagamit po to ng magnetic pickup. At pag pinuwesto po natin to sa mga rotating engine tulad itong ating makina, ito po ay mag-create ng electrical pulse. At yung electrical pulse po na yun ay proportion sa engine speed. At yung pulse frequency po na yun, nababay sa kanya, ay i-convert na naman po yun sa display. Kaya magkakaroon po ito ng 1,500, 1,200 na RPM. Yan, kung ano po yung mapipick up niya na pulse dito sa ating makina. Tulad nito mga pare ko yun. Yan. So itong wire na to, ito po dito dumadaloy yung frequency o yung pulse frequency. Kaya once na lagay natin dito, yan, magre-reading na po siya. Pero ito po mga pare ko, yung wire na yan ay hindi po yan nakadugtong dito sa ating device dahil yung magnetic pickup nasa loob po yun, ay yun po yung magkakapag-receive ng pulse frequency. Kaya kahit na wala po itong wire na to, ayan, ay makakapag-pick up pa rin po siya basta ilalapit nyo lang po sa ating makina. Makita nyo, ayan, ayan po yung ating RPM. So nilagay lang po itong wire na to for safety purposes para hindi po natin to idikit sa ating engine upang hindi po siya masira dahil po sa init or vibration. So yan po, ganyan po importante na ikabit po natin itong ating wire for safety. Pala mga pare ko, automatic na go on po itong device na to at pag nilagay nyo na po sa inyong makina at nakareceive na po siya ng pulse frequency, ay automatic na po siyang mag-go on at magbibigay na po sa inyo ng RPM. At once na tinanggal nyo naman po itong kanyang sensor, ay automatic naman din po ito mag-go off pagkatapos po ng 1 minute. Mga pare ko, yung ating final test, ating natin kung magkapareho ba yung reading nitong ating portable DIY tachometer or RPM gauge versus dito sa ating binili ng tachometer. At head to head natin yung kanilang pagtitest. Ayan, iyon na po natin yung ating engine. Makikita nyo ang kanyang idle speed is around 1,500 dito sa ating binili. At dito sa DIY natin ay ganun din po, 1,500 din po yung kanyang RPM. So parehas lang din po silang dalawa. And then pag i-reproduce na po natin, ayan, RPM, 3,000, 2,000, ayun, 1,600, 1.5, yun, nasa 1.5 ulit yung ating RPM. So dito talaga, ito po ay analog at tachometer po yung ating laban dito. Pantalang ito po ay digital at saka yan, saka po siguradong accuracy ang labanan natin dito. So yan, mamili na po kasi dalawa kung ano po ang gusto nyo.
kung wala po kayong budget, ay ito na lang po ang inyong gawin at gamitin itong ating homemade DIY tachometer or RPM gauge. Pero kung may budget naman po kayo, ay mas maganda kung ito po ang inyong bilhin, itong pulse engine tachometer. Dahil dito sa ating DIY, kailangan po natin baklasin itong ating pairings para ma-access lang po natin itong ating ignition coil. Samantalang dito ay isasalpak lang po natin to sa ating high tension wire. Boom! Meron na po tayo agad na result ng ating RPM. So ganyan po, kayo na po yung bahala dyan dahil kayo lang po nakakaalam ng budget nyo. Kaya hanggang dito lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Paalam mga pare ko. Until next video po natin. Paalam!